kalingap. Nakita ko po yung dati kong tinutulungan na si Ervin. Nasa labas po ng kanilang bahay. Kumustahin natin mga kalingap. Siya po ay may diferensya sa papo. Isang PWD. Ervin, kumusta na? Dito ka lang lagi sa sa labas? Paghapon? Minsan po, nasa loob po ako. Minsan nasa loob ka. Pag ganitong oras, nasa labas ka lang. Naglalaro ka. Ayan po, mga kalingap. Kumusta na pala si mama mo? Nasa loob po. Nasa loob si mama mo? Nakauwi na. Hindi ko alam na nakauwi na pala si mama mo. Pwede tayong pumasok doon sa loob niya? Para makita ko rin si mama mo. Mga kalingap. Nakaano po siya. Skateboard. Ginagamit niya para makapunta siya sa pupuntahan niya. Gamit lang niya po yung dalawang kamay niya mga kalingap. Pasok tayo sa bahay nila. Ano nga yung birthday mo? May ano po, may 11. 11. Bago lang. Si Ervin. Tao po. Ite. Kumusta? Nakauwi na pala kayo? Kailan lang? Nakita ko si Ervin doon sa labas. Pa 3 years na, sir. Pa 3 years na? Opo. 3 years ka na. Pa 3 years na po ngayong June. Ngayong June. So matagal ka na pala nakauwi? 3 years na po ako dito. Ngayong June. Mike yan, Mike. Mike po. And ang mama kasi ni Ervin dating OFW, di ba? Opo. So kaya po nakapagpundar siya ng bahay nila. Pwede pumasok po? Sige po, tuloy po. Ay, nahulog. Tuloy po kayo. Nakita ko si Ervin dun sa labas. Naglalaro. Napadaan po ako kaya nakita ko siya. Yun. Tuloy po. Opo kayo, kuya. Tata. At nilapitan ko siya para kumustahin. In-enroll ko na po yan dyan sa Mantagbak. In-enroll mo na? Opo, pinagupitan ko po sa sa brigada, nagbrigada po. Sa school. May libreng gupit. Habang nagpapasok ako magtupad, pinagupitan ko na po siya para tipid na rin po sa isipon. Kailan napasok nila? Ngayong Monday po. Yung Monday. Hindi ko alam na nakauwi na pala kayo. Matagal na po. 2024 pa po. Ano po yung nyo dito? Hanap buhay? Nagbabarabay insil po. Nagbabarabay insil po sa palengke. Minsan, ayun nga. Sa ngayon, nagpapasok ako sa Dole, tupad. Nagpapasok. Sa school lang po, naglilinis. Bakit po kayo na uwi? Ano pong dahilan? Bakit ayun na mag-abroad pa ba kayo? Hindi na? Mabalik pa po sana ako, kaya lang nung time po ang mabalik ako ay nagigiran na. Kaya hindi na po ako nakabalik. Kaya umuwi na kayo? Kaya hindi ka na nakabalik? Hindi na po. Natakot na. Natakot kayo? Takot na po. At tsaka po kawawa yung anak ko, wala pong nagbabantay ay hindi siya nawawalan ng sakit. Ano nga pala yung sakit niya? Ay, before po, mayroon po siyang hydrocephalus. Tsaka mayroon po siyang meningocele. Tapos may clubfoot po siya. Tapos mayroon pa po siyang problema sa kidney. May kidney siya? Opo. Kaya po, tapos ito po, may BP shunt siya sa katawan. Ano po yan? Ito po, BP shunt po. Para po hindi lumaki yung ulo niya. Ayan po ang BP shunt niya sa likod. Ito po. Nakaano po yan sa tiyan niya po. Nakakunik po yan. Nakakunik siya. Dito may tahi siya dyan. May mga tahi siya dyan.
Tapos sa likod, may tahi din siya. Kasi pina-opera ko din yung meningocele niya. Kasing laki ng bola yun, sir. Ganito kalaki. Ayun, awa naman sa Diyos ay kahit po critical po ay nagawan pa rin ng paagik. Ay napa-opera ko po siya sa ano po, sa Pampanga. Kay ano po, kay Nanay Pineda. Yun po yung naging sponsor po namin dati. Dati kasi nung nasa abroad kayo, sana yung mga kapatid niya na nag-aalaga sa kanya? Ano po, yung isa po may asawa na, nag-asawa siya. Ay, nag-asawa na? Yung nag-aalaga sa kanya? Yung nag-aalaga po sa kanya, kaya po medyo na ano na ako mag-alis kasi wala na po yung maiwan sa kanila. Yun nga Kumbaga, po. ano ka, yung hindi ka na aalis kasi wala na Wala na po Mamantay. Kawawa din magbantay si sa Ervin, ano? kanila. Naawa po ako, sir. Kaya sabi ko kahit dito na lang sana sa amin, kahit konti-konti. Pag may Merkules, nag-aangkat ako ng manok, tapos nilalako-lako ko na lang dyan sa labas. Yun lang yung mga pagkikitaan namin. Okay na po yun, kahit konti lang, basta may basta may Opo. May pang-suporta lang po kay Ervin. Kasi po bukod po ko sa nagda-diaper si Ervin. Oo nga, nagda-diaper. Opo. Tapos po hindi na po ako nakakabili ng niya, ng needle niya. Kasi dati po yung kalating katawan niya pa ay patay. Hindi niya po yan nagagalaw yung paa niya. Wala po yan pakiramdam. Pero po nung po, ako po ang mismo ang nag-acupuncture sa kanya. Pina-training ako ni doktora mag-acupuncture sa kanya kasi para daw hindi kami every week lumuluwas ng Manila tapos Pampanga. Pag kasi lumuluwas, iba-ibang ospital yung pinupuntahan namin kasi iba-ibang sakit din yung pinapatingnan sa kanya. Ay ngayon po, hindi ko na po siya nadadala sa Manila kasi po, tera po baga ng buhay. Mahal na rin po yung pamasahe. Ay hindi na rin po siyang pwedeng kargahin ko kasi malaki na din siya. Dati kasi na-vlog ko to, maliit pa to eh. Oo. Di ba? Naalala mo? Ngayon sobra na po niyang laki, ang bigat-bigat na kaya hindi ko na po talaga kayang isa lang ang pamapamasahe namin pa Maynila. Talagang kung magpapagamot kami sa Maynila, lagi po kaming dalawa. Para pong mabigat sa bulsa. Kaya hindi ko po siya nadadala. Yung mga kapatid na niya nagbabantay, nagpapadala po kayo, magkano padala niyo po sa kanila? Ay, opo, nagpapadala po ako sa kanila kasi umaabot naman po every month ang saldo ko ay nasa 25. Lahat po yun napupunta sa kanila. Panggamot na Ervin, pang diaper, pang Kaya yun po. Halos wala naman po ako naipon. May konti man po ako na ito po yung pinaayos kong bahay. Ito, napundar mo. Yan lang po yung sa loob po ng 8 years na paninilbihan ko sa abroad. Ito lang po yung naipon-ipon ko. Napakapatayo akong bahay. Dati po wala kaming bahay. Ang bahay po namin, sira-sira, tuluan po. Pero awa naman po, ito po ngayon, medyo okay na po yung hinihigaan ni Ervin. Kaya lang ay, kahit po, ay mahirap talaga po. Pag dito sa Pinas, hindi inaabot yung, at mamahal po ng mga bilihin. Tulad ko po, nagkasakit din ako. Nung pagdating ko po dito, nagkaroon pa ko ng tindahan dyan sa labas. Kaya lang nakaka-stress po, puro utang. Hindi nagbabarayad. Ayun po, nalubog din po ako sa utang. Kaya natigil na rin po sa pagtinda sa labas. Yun na lang po yung pinagkakitaan ko, nagbabarabay and sell. Ngayon po, ayoko na sir mangutang. Nakakadala. Kasi yung pera kong pinaghirapan, pinautang ko din sa kanila, hindi na nakabalik. Nahihirapan naman na ako, sir. Tapos, pag sinisingil sila, galit. Kaya yun,
Yun po, may konti pa sanang natira sa akin eh. Pinautang ko, hindi naman nakabalik. Tapos ako na yung nangungutang. Hindi ko rin kayang mabayadan lahat kasi doon namin kinukuha yung pagkain namin. Pang diaper ni Ervin. Kasi yung tatay naman niya, nawalan din po yun ng trabaho. Kaya, ang hirap po talaga, sir, mag-budget. Lalo kung kulang naman yung babudgetin. Kaya minsan nga naisipan kong bumalik eh. Kaya lang, wala naman ako maiwanan sa anak ko. Wala na magbabantay kay Ervin. Wala na po, kawawa naman. Kung ano, mag ano kayo, magkuha kayo ng ano, yung magbabantay sa kanya, sasahuran niyo na lang. Pero iba pa rin yung ano, alaga ng inano. Ngunyan nga, sir, medyo ma-okay na po yung katawan niya, sir. Medyo mataba na siya ngayon. Bakit naiyak ka rin ano, Ervin? Bakit naiyak ka mo? Naawa kay mama mo? Ha? Kasi nakikwento ko sa kanila yung paghihirap ko doon sa abroad. Oo. Kasi nagkasakit din ako doon. Nagkasakit kayo? Opo. Halos siguro mga 3 months ako hindi nakapadala sa kanila nung na-COVID po ako doon. Ni kontak, wala akong kontak kasi hindi ako nakakapalood at wala pa akong kita. Hindi na rin ako nakakapagtrabaho noon. Nakakulong lang ako sa isang kwarto. Tapos yung pagkain ko doon tinutunton na lang sa bintana ng mga nakakakilala sa akin. Pinapadalan ako ng tubig, pagkain. Minsan sa pintuan nagiiwan sila ng pagkain. Pero wala po akong pinapadala sa kanila sa loob ng 3 months. Hindi ka nagpapadala? Hindi po. Kaya si Ervin daw, balita ko nun, may nagpicture sa kanya, ang dumi-dumi niya, pinapakain siya. Ano pinapakain sa kanya? Pinapakain daw po kasi singilayas niya. Tapos gutom na daw siya, walang pagkain. Kaya naglalay siya? Opo. Nagpicture sa akin yung kaibigan ko, sinend sa akin. Yun nga po, dumi-dumi daw, pinaliguan daw nila. Tapos binihisan, pinakain. Yung time na yun, wala din ako maipadala sa kanila. Anong naramdaman niyo nun? Na wala kayong naipadala? Ay, grabe pong stress ko, sir. Kasi sa akin lang po umaasa yung anak ko. Kaya nga po ako umalis eh. Para yung pangangailangan niya po maibigay po namin. Oo. Kawawa din kasi kung si Ervin. Mapabayaan. Nagda-diaper po kasi siya lagi. Sa isang araw po, magkano diaper? Ang isang bag lang Ilang po diaper, 2 days lang po. Yung 2 days lang po yung diaper niya. Magkano yun? Sa isang... Ano po, 210. 210 po yung yung isang bag. Sa isang 2 days lang po yun sa kanya. Depende pa po yun pag inaabot po siya. Minsan may ang palit niya. Ito po si Kuya. Hapon Kuya. Si Mr. niyo po, anong trabaho ngayon? Ayun po, nag-apply nga po yun ng trabaho sa sa RP. Kaya medyo nakakaano naman na po at Nakakaluwag naman kayo dito ngayon. Kunti po kasi kung saan ay nagre-recover na, sir. Kaso ngunyan mahirap po at maparasukan po baga, sir. Mabiriling gamit nila, mabiling May gamit na ba si Ervin? Po, notebook na lang, uniform na lang po, tsaka bag. May notebook na po siya, tsaka papel. Yun na lang po yung bibilhin ko sa kanya medyas, uniform, tsaka bag. Sabi ko pag na lang, pag sweldo ng tupad, mabibilhan ko siya. Nagtatrabaho na kayo sa tupad? Sa tupad po, opo. 7 days na po kami. Hanggang 10 days lang po kami. So, 3 days na lang po kami. Sabi ko, salamat naman at may pambili na akong gamit. Kaya pa daw po ng 1 month bago daw po magsweldo. Kaya, sabi ko sa kanya, pag na lang, pag nabilang ko na lang po siya ng gamit siya magpasok. Kasi, man siya,
Dito na lang siya sa sa Mantagbak daw pinapapasok ni principal. Tapos bibigyan na lang daw po siya ng ng bagong wheelchair. Yun po yung Bali mag-ano na siya, mag-wheelchair na siya. Opo, yun doon na po kasi siya uupo kasi kung sa upuan po magkakalat pa po siya doon. Kasi po parati po siya nagdudumi. Hindi po siya palipa. Tapos Pag minsan nagdudumi po siya sa ano na siya sa opo, sa niya. sa Tapos minsan diaper. po yung upuan po mangangamoy na po doon sa upuan kaya sa wheelchair na lang po mismo siya uupo. Nahihirapan din kasi sa palipat-lipat sa pag-upo. Ano ang pangarap mo, Ervin, kina mama mo? Ano ang pangarap mo sa kanila? Anong yung kukunin mo? Ano yung Pulis po sana. pulis? Kaso di man po ako makakapag-pulis. Gawa ka ng ano mo, kalagayan mo, no? Bukod sa pulis, ano pa? Matinda na lang po. Computer, ano, di ba sabi mo nung computer? Kung kaya man po. Kung kain nila mama mo. Ano yung computer science yung kukunin mo? Ano yan? About computer, di ba? Sabi mo? Kasi gawa nga ng hindi ka makakalakad, di ba? O magaling naman yan kayo tata ng sa computer. Magaling siya. Magaling po siya sa computer. Kaya yun po yung pinapanginayang ko kung hindi siya makakapag-aral. Kaya yun po yung gusto kong Kasi yun lang talaga ang ano niya, pwedeng gusto ko pasok po ng trabaho. gusto ko po siyang tutukan ngayon. Kaya yung utak ko po nagdadalawang isip na bumalik kasi pag bumalik pa po ako mapapariwara po siya. Pariwara, Kaya mapabayaan po, naman. nag-decide na rin po ako na na mag-stay na muna. Natutukan ko lang po siya. Kasi sayang po ma-develop po yung niya. Kaya kahit po nagsasacrifice po ako basta lang may matutunan lang po siya. Dito po tinuturuan po siya ng bunso niyang kapatid magsulat, magbasa-basa. Pero alam niya lahat magsulat, no? Alam Marunong na po. Marunong Maalam na po siya magsulat ng pangalan niya, ng mga niya. Marunong na rin siya pag may gagayahan. Oo. Si si Jairam po yun ang taga-turo niya. Si Jairam ang nag-tutor po sa kanya. Ayun yung kapatid niya, oh. Jairam, Si Jeram. opo. Dali, Jeram. Pogi, oh. Pogi ni Jeram, oh. Opo. Pares ko po sila pinagupitan. Ang liit-liit pa ni dati, oh. Ang liit-liit pa nito. Pupunta ko dito. Eh, malaki na, oh. Kumusta na? Jeram, kumusta na? Ayos lang po. Ilang taon ka na yan? 13 po. 13. Anong grade ka na? Mga grade 7 po. Grade Sa 7? pasukan. Ah, sa pasukan. Mag-aaral kayo mabuti hanggat andyan pa si mama nyo. Sige po. Anahin nyo yung pangarap nyo na diba sabi mo gusto mong tulungan sila mama mo? Anong gusto mong kunin pag college ka? Bakit ka Gusto naiyak? akong maging pulis. Pulis? Oh, bakit pulis? Gusto mo? Matulungan ko criminal. Ha? Ano? Iba yung sumagot ha? Opo. Mga pinsan po yan na Ervin. Bakit ka naiyak? Naiyak ka ba? Hindi po. Ah, akala ko naiyak. po yan. Tatawa ka pala? Ito yung bunso niya, Tino? Ito po yung bunso. Ito po yung pangatlo. 4 po sila. 2 babae pong panganay. Masaya ka ba ngayon? Nandito si mama mo? Opo. Hindi na kayo mapabayaan ni mama mo, no? Hindi na po. Hindi katulad ng nasa ibang bansa si mama mo ay talagang mahirap pag walang nag-aasikaso, nag-aalaga, Di ba, Ervin? Kasi nung pumunta ko dito, walang tao. Minsan si Ervin lang mag-isa. Oo nga po, lagi po. Siya na po pati ang nagluluto mag-isa. Buti lang, inasikaso nito ni Jeram noon. Ayun Ito po, din nagluluto nun, mabait po ito si Ito Jeram. nag-asikaso sa kanya. Siya na po yung nagluluto dyan, tsaka nag-aalaga kay Ervin. Kasi yung isa mong anak na
Ano Yung po, pangalawa, nag-asawa na rin. hindi po, nagtrabaho po sa Saan? Manila. Sa Manila. Opo, pero sarili lang niya po yung inaano. Sabi ko nga po Hindi nagpapadala sa inyo? Sabi ko nga po mag-uwi po siya, i-enroll ko po siya, mag-aral po siya, magbalik siya mag-aral. Ano na yun? Ano po, magbe-birthday na po yun ngayong 17. Di anong year na? Di na po ano lang po yun, grade 8 lang po, di na siya nagpasok. Di na siya Mula po nagpasok? nung nag-abroad ako, di na siya nagpasok-pasok. Sayang ano? Ini-enroll ko po yun last year po, in-enroll ko siya ng ALSA po. Tapos sabi ko, para po mainggan nyo nga po sila mag-aral. Pati po ako, nag-enroll po ako ng ALS. Para po sabay-sabay po kami mag-ALS mag-iina. Kasi hindi Ikaw naman... mag-aaral ka rin? Opo, Mag-aaral ka kasi hindi naman po ako, sir, nakatapos, sir. Grade 3 lang po Grade natapos ko. Opo. rin? Kaya, yun din po, pinaplano ko pong mag-ALS po para sabay-sabay po kami ng mga anak ko para maihikayat ko po sila para makatapos. Kaya lang naaano po sila ng barkada. Tinatakasan ako lagi. Inahabol-habol ko po sila kung saan sila magpunta. Ganun din, tinataguan din nila ako. Tapos mapag nahanap ko sila, uuwi sila dito, tapos aalis naman po sila. Kaya minsan po napapaiyak ako sa ginagawa nila eh. Kasi gusto ko lang naman yung gumanda yung buhay nila. Kaya ka nag-abroad, di ba? Oo nga po. Sabi ko nga handa ako mag-sacrifice para lang sa kanila. Tapos, yun lang po. Tinapon lang nila yung pangarap ko. Dapat sinasamantala nila habang nasa abroad ka paano? Nag-aaral sa mabuti? Kaya po, nakakapagiyak po lagi kasi hindi naman biro ang magtrabaho sa abroad. Minsan 4 hours lang kami natutulog eh. Minsan halos di pa kami magkatulog. Siyempre po, tapos ng trabaho namin doon, dito po umaga na, tatawag na po sila. Tapos kakausapin ko sila, tapos mga ilang tatawag na yung amo ko. Kaya halos minsan wala akong tulog para lang makausap sila. Tapos ganun. Sayang no, yung opportunity na nasa abroad ka pa, tapos hindi sila nag-aaral ng mabuti. Opo, yun po yung nga po, na-depress nga po ako, nagkasakit ako kasi hindi ko matanggap na nag-abroad ako tapos as in nawala lahat. Yung mga pangarap ko sa kanila, yung mga ayun po, nawala lahat. Kaya halos po noon, lagi na lang po ako nakahiga, hindi na ako kumakain, hindi na nila ako makausap. Ayoko silang kausapin. Nung nasa abroad ka pa? Hindi, dito na po ako nakauwi ka na dito? na-depress nga po ako, nagkasakit po ako kasi nga po, yun po, hindi ko po matanggap na na ganun po yung nangyari sa ko. Kasi nga, parang diniblib mo yung nangyari. opo, kasi parang ang hirap kasi, tagal kong nag-abroad. Tapos ganun lang, tinapon lang nila. Tapos may pera naman akong mga pinautang, di rin nakabaralik. Oo. Yung sama-sama na po yung depression ko po noon. Sama ng problema do? Opo. Buti nga po ngayon, naka-recover po ako noon. Kala ko po mamamatay na ako eh. Kasi di na po ako noon kumakain eh. Grabe pala pinagdaanan mo. Sa mga anak. Kaya sabi ko nga kung wala akong sorte doon sa 2 kong anak, baka dito na lang sa 2 kong lalaki, i-focus ko na lang sa kanila. Baka nasa kanila yung ko. Baka sa kanila yung swerte. Opo. Kaya po, si Jerome po, naka-enroll na po yan sa Moreno. Tapos ito po dyan po sa Mantagbak. Binibilhan ko na po sila ng pakunti-kunti ng gamit. Kaya lang sabi niya bilhan ko pa daw siya ng skateboard na na pang-school niya. Ayaw mo ng yung wheelchair? Nahihirapan po ako. Nahirapan ka. Kasi- Kasi ko to dati ng skateboard? Po, pag Sira na yun? Wala na po. Sira na? Wala po. Wala na. Magpanda po yung gulong ko. Pudpud na.
Malay natin may tutulong sa inyo, mabuhihan ka ng ano. Ayaw niya po kasi ng wheelchair po kasi hindi po siya nakakagalaw. Pag sa wheelchair po, itutulak pa po siya. Sa skateboard naman po, mag-isa na siyang Siya na mag-ano. tumutulak. Pwede na po siya mag-isa magpasok. Kaya yun din po ang pinag-iisipan ko. Kasi kung may skateboard siya, kahit siya na lang po pumasok sa school, pwede na po. Pag sa wheelchair po, kailangan ko pa po siyang i-attend tapos sunduin. Nagbabalak din po sana ako mag-apply sa palengke. Hirap ba siyang makatayo, te? Mahirap ka makatayo? Tayo ka daw. Natayo po siya pag may hawakan. Sabihan mo daw si mama mo. Punta ka dito. Sabi nakapanghinayang yung mga anak mo, no? Dalawang dalaga mo. Yung panganay mo, nag-asawa na, no? Opo. Yung isa po nababarkada po talaga kaya. Kahit anong ko po, hindi Ano po. masabi mo kay mama mo ngayon? Ano bang gusto mong sabihin sa kanya? Na andyan siya para sa inyo. Erwin. Sabihin mo kay mama mo. Ma, kung kahit mahirap, kailangan mong lumaban. Ha? Alam mo ba si mama mo, Erwin? Kayo na lang ang pag-asa ni mama mo. Ano bang buhay may ibibigay mo kay mama mo? Gusto po makapagtapos. Para mayayaman mo sila sa hirap. Ano, Erwin? Habang malakas pa si mama, mag-aaral kayo mabuti, ha? Opo. Kasi di habang buhay, malakas si mama mo. Darating din pa naman na tatanggalan siya mo. Dahil ikaw may kapansanan ka. Dapat mag-aaral ka mabuti para matulungan mo din yung sarili mo, Erwin. Opo. Yun nga po, kuya tata, yung kinakatakot ko eh. Nung time na yun na nagkasakit ako, sabi ko kung ako mawawala, paano naman si Erwin? Yun ang malungkot, no? Opo, kaya yun po, parang binulungan, parang may bumulong sa akin nung time na yun. Kasi hindi na ako kumakain eh, hindi na ako natutulog. Hindi ka na natutulog. Ayoko ng taong may kausap. Gusto ko mag-isa lang ako sa bahay. Nagkukulong talaga ako. Oh. Kahit sino, inaano nila. Nabuksan ko daw yung pinto. Halos hindi ko binubuksan. Halos gibain na nila ang pinto. Talagang depressed ka nun. Depressed talaga ako, tata. Ayoko ng taong may kausap. Nilalako ang pinto. Na siguro may bumulong sa akin na na pag ako namatay, kawawa naman si Erwin. Ako na nga alam yung nag-aano sa kanya kasi hindi naman siya naasikaso ng mga kapatid eh. Oh. Papa niya, busy din, no? Busy din yung papa niya sa paghanap buhay. Opo, kaya yun po, yun, naka-recover po ako. Pero lahat po ng pundar ko po nawala din Nawala talaga. din? Grabe. Kasalamente po yun. Bininta ko din yung mga TV, mga ano. Lahat ng napundar mo, Lahat bininta ng mo din? napundar ko po, lahat, may alahas po ako pag uwi ko. May alahas ka? Opo. Nabinta mo rin? Lahat po yun na ano ko po. Lahat, nasa pito po yun na Lahat mo alahas. binita Lahat mo? po yun inano ko po sa bangko. Wala na po, Wala na narematihan na kasi yun po yung pinambibili ko ng gamot, Oo. pangkain po namin. Lahat na po doon namin kinuha kaya ngayon po down na talaga ako. Kaya mantong ako sa ganun kasi lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng pundar ko as in was out lahat. Tapos ngayon nagtitiritinda na lang ako ng manok. Ilang taong kayo doon sa abroad, te? 8 years Oh, po. imagine 8 years, wala kayong napundar. Wala po.
Ito lang, bahay. Ito lang. Kasi dati talaga wala rin kaming bahay eh. Tulo-tuloan ang Grabe ang bahay namin. hirap mo doon. Opo. Tapos pagdating, wala. As in, back to zero ka. Sabi ko nga po, at least po mayroon na po kaming tinutulugan na maayos-ayos, tapos okay na, magkakasama naman kami, okay na po yung kinikita ko kahit pa konti-konti. Minsan nagtitinda ako ng mga prutas, nangaangkat po ako sa palengke kasi marami pa akong kaibigan sa palengke. Dati po akong nagtitinda sa palengke, nagbabiyahira po ako dati. Bumibili po ako ng mga gulay-gulay kung saan-saan na po ako nakakarating. Noong time na po yun. Ngayon po, hindi ko na po na at kulang po sa sa puhunan. Kasi mahirap po kasi mangungutang po ako tapos ipupuhunan ko din tapos lahat po doon ko iaasa. Tapos nagpo-porsyento po. Hindi parang sila lang po yung binubuhay ko, yung kikitain ko po doon, napupunta lang po sa paghulog-hulog sa kanila. Buti po yung angkat-angkat minsan, kahit konti lang po yung tubo ko. At least po yung nakakabili po ako ng diaper ni Ervin. Pagkain po namin, nakakabili po ako. Yun po. Diskarte lang talaga no? Kasi Opo. sobrang hirap talaga ng buhay ngayon. Kasi, yan, para din sa kay Ervin. Pagkain sa araw-araw. Kailangan talaga. Minsan po, nagmamassage po ako, kaya Grabe, ginagawa mo na lahat, massage. nagmamassage din po ako. Kaya yun, minsan, may pambili kami pagkain namin. Kasi ang singil ko po sa massage 300 po. Depende po pag Saan kayo nagmamassage? Dito. Dito lang. Minsan nag-ano po ako na House to house, ganun. nag-aopo. Minsan kinukuha po nila ako, dinadala nila ako dun sa bahay nila. Dun sila magpapamassage ng all body para daw po diretsyo na ng tulog. Grabe ang diskarte niyo, Tino. Yun na. Kayod. Kasi po, ang hirap po pag baga. At least po legal mark po yung Mahirap kasi pag wala kang kita talaga kasi napakahirap mo. hindi po ako makapakali pag wala po akong iniisip ko po yung para bukas. Kumain man po kami ngayon, iisipin ko para yun yung kakainin namin bukas. Kaya ganun. Minsan po, at wala man pong nagpipila po ako sa NFA. Na Minsan, bigas, opo. nagpipila ka doon para Opo. may bigas Tapos kayo. yung mga tiyain ko po, pinipilahan ko po sila. Tapos pag pinilahan ko po sila, binibigyan nila ako ng 50-50 bawat isa. Kaya yun po, nakakaipon naman ako pang bili namin ng ulam. Ano yung pangalan mo, te? Mary Jane Mary po. Jane. Ilang taon ka na? 41, magpo 42. So, bata pa pala. May may pag-asa pa. Ano yung buhay nyo. Pag nakatapos si Ervin. So, yan. Andito ako, te. Kasi, yan. Para hindi ko na-expect na makakita ko si Ervin dyan sa labas. So, naawa ako kasi, yan. Pero po medyo mataba na po sa Oo nga, Ervin tumataba na ngayon. siya ngayon eh. Hindi dati na Gwapo talagang... na po siya, Oo, pogi na Pogi na Hindi po katulad siya. dati na talagang payat na payat, talagang kulang sa pag-aalaga, pag-aaruga. Ngayon ay okay naman, tumataba na. Ko lang ulit, ilang ni Ervin, ilang diaper na ubos niya sa isang araw? Mga 5 po. 5 diaper. Diyan na siya tumatae, Opo. diyan na siya umiihi. Kasi po yung niya, yung labasan po ng tae niya, walang kontrol. Minsan po yung labasan ng tae niya na parang bituka, lumalabas pa po yun mismo sa puwet niya. Kaya po lagi yung nakasalo yung diaper niya dun sa parang kasi lalabas po talaga sa kanya yung parang bituka na nilalabasan ng tae. Tapos yung ihi din niya po, walang kontrol din po, na ihi siya pa konti-konti. Konti-konti po yung ihi niya. Kaya hindi po siya pwedeng hindi siya mag-diaper kasi magkakalat po siya. Kaya yun yung problema ko din sa kanya. Hindi ko pa po uli sa kanya, napapagamot. Kasi nga, ang hirap kasi talaga po pag walang budget. Gustuhin ko man pong ipagamot siya. Yun nga po yung concern ko.
kahit po ano, ang layo na po ng pinapagamutan namin. Nagpapagamot po kami sa UST Manila. Umabot tayo dun. Opo. Ano Nakakapunta po talaga po. ang kalagayan niya? Yung ano niya? Ano po siya, may sa kidney po siya. Yun sinabi mo kanina. Yun po yung pinakapagamot ko sa, opo, may kidney po siya. Yun po, lagi ko po yan, dapat po sa kanya, lagi, everyday po, dapat sinusunda. Kasi yung ihi Ano yan? niya po, Ano yung sinusunda yung... inaanuhan po siya ng tubo sa titi para lumabas yung, para lumabas. yung ihi niya. Kasi yung ihi niya po, hindi niya po na ilalabas na isahan. Yung ihi niya po, nai-stuck po sa pantog. So parang kung sa po, yung ihi niya laging napapanis doon, hindi niya nailalabas lahat. Naglalabas man po pakunti-kunti. Nag-aano din po yun sa pantog niya. Kaya yun po sabi sa akin ng doktor, para daw po yung pantog niya hindi na-anuhan, kailangan ko daw po siya susundahin siya araw-araw. Uy, grabe talaga pa. Yun ang mahirap talaga pag walang nag-aasikaso kay Ervin, walang nag-aalaga. Kaya nga po, pig-training po ako ng doktor na lahat po sa kanya gawin kasi para daw hindi na po kami ng nurse na mag-aalaga sa kanya. Kumbaga kayo na. So, kayo na ako na po yung mag-aano. Kaya, maski po sunda sa titi niya, sa kanya, ako na po. Tapos, ito pong paa niyang ito, wala talaga tong pakiramdam dati. Oo. Ay ina-acupuncture ko po siya. Kaya ito po ngayon po, pag inano mo po siya, pag hinurot mo na po yan, nasasaktan na po siya. Sasaktan na siya. Kaya yun po ang kagandahan pag naanuhan ko siya kasi nagsi-circulate po yung dugo niya. Pag po ito, namumuti po ito pag hindi namin namumuti lang po yan, naging namumutla. Kasi wala po yung nagpapasok din na dugo na nagsi-circulate. Kaya kailangan po namin siyang i-acupuncture para daw po yung mga yung dito po sa ugat niya, daluyan po siya ng dugo. Oo. Yung mga ugat-ugat niya, kaya ina-acupuncture po siya. Kaso ang mahal din po ng needle, kaya po hindi po ako nakakabili. Kaya ngayon po medyo po hindi na rin po siya na-acupuncture. Kaya sabi po nung doktor, bisita po daw namin siya doon para daw ma-check naman siya lahat. Tapos yung kung daw, kasi minsan po sumasakit yung tiyan niya po, tapos yung ulo niya. Sintomas po kasi yun dito sa tube niya po pag barado. Pag barado po, tapos ito po yung iniihi niya po dapat kasi yung tubig na nanggagaling dito. Kaya dapat po lagi po siyang masunda. Pag hindi naman niya naiihil nga lahat at may problema din po siya sa kidney. Oo, grabe Opo. Kawawa si Ervin, Kaya minsan po, sumusuka siya. Tulad po kahapon, sumuka po siya bigla dito sa pinto. Gawa po doon. Tapos bigla po yung sasakit yung ulo niya. Kaya hindi pwedeng wala pong magbabantay sa kanya. Oo, hindi pwedeng walang magbabantay. Kailangan siya ng bantay talaga. Kaya yun nga Kawawa po. napabayaan to. Grabe ng sakripisyo din ni Ervin sa kanyang sakit, Kawawa. So, ayan, te. Na siguro to ng Panginoon para makita ko siya ulit at mabisita. Yan, napadaan lang po ako dyan sa labas. Nakita ko siya. Kaya nilapitan ko. Nagbaka sakali ako kumustahin siya. Kung ano na yung kalagayan niya. So, yan, hindi ko alam pala na nandito ka na. So, Opo. ayan. So, andito ako, te, para ito ay kumbaga talaga ng Panginoon para makita ko siya ulit. So, yan, mag-abot po ko sa inyo ng kaunting tulong po. Kaunti lang po to, sana makatulong po, ate. Ano pangalan mo, te? Mary Jane po. Mary Jean. Yan, Opo. sa pang diaper man lang ni Ervin. So, ayan, laban lang, te. Laban lang at bawat isa naman sa atin may mga pagsubok sa buhay. Ayan, kung paano natin kakayanin o paano natin malampasan ang mga problema. So konting halaga lang ito, te. Sana yun, makakatulong po ito sa inyo. So ayan, te, sana makatulong ito sa inyo.
kay Ervin sa kanyang pangangailangan. Yan, tanggapin niyo po itong ano te, 2,000 pesos. Yan lang muna na kaya natin ta. Opo. 2,000 pesos. So, sana makatulong yun sa inyo te. Opo, Naiyak ka tuloy. sobra-sobra na po ito ng pan-diaper ni Ervin. Baka po pwede na dito isa ikuha yung pambili niya po ng bag. Thank you po dito sa Tokay. Sobra-sobra na po ito pambiling diaper ni Ervin. So, babawasan ko na po ito ng pambili ng bag niya tsaka t-shirt para po may pampasok na po siya sa Monday. Yun. Kasi sa Monday na po yung start ng pasukan nila, wala pa po talaga sa Ervin bag. Ano pang mga kailangan niya? Uniform po, tsaka bag. Yun. Yun na po, pagkakasya-kasyahin ko na lang po. Para po makapasok na po siya ng Monday. Talagang napakaano ni Lord, no? Talagang pinupunta ko Salamat. dito. Inaasahan, no? Salamat po dito. Ikaw, O, Ervin, Ervin, ano masabi mo? may pambili ka na ng bag, May pambili ka na, damit. tsaka t-shirt mo. Oy. O, para pagpasok mo sa Monday, naka-uniform ka na. Malay mo, di lang yan blessing na matatanggap nyo ngayong araw na ito. Di natin lang, baka sa sunod na araw, yun, may blessing na naman kayo, di ba? So, yun, salamat din kay Lord kasi siya yung nagpo-provide sa atin ng mga blessing na dumarating sa buhay natin. Kaya huwag natin kalimutan lagi si Lord sa ating mga ginagawa, sa ating kung may problema tayo o ano man, huwag natin lagi kalimutan ang Panginoon kasi siya yung sentro sa ating siya yung nagpo-provide sa ating mga pangangailangan. At syempre nagpapasalamat ako kay Ate Candida Bulin. Yan, salamat po sa pinabot niyo pong mga pagsishare niyo po ng blessing sa ating mga tinutulungan. Thank you po Ate Candida Bulin. Maraming salamat po. At syempre sa Mikis Pag-ibig International, maraming salamat din po sa suporta niyo. So te, wala ka na mensahe? Thank you po. Dito para po Masaya ka na, Ate? Opo, Okay lang masaya yan. na po ako kasi talaga pong namumroblema ako. Sabi ko sa kanya. Ano problema pala? Sabi ko talaga Hindi sa pa ako kanya, napunta kasi wala pa po talaga siyang gamit. Sabi ko, hintay mo na lang anak, pag sildo ko sa dolit, bibilhan kita. Mabuti na talagang ang Panginoon, no? Pasok ka na po sa Lonis, hindi pa po ako magsisweldo. Ayan. So, masaya ka na, Ate? Opo. Yun. So, yun. Salamat din, Tia, sa sa pag-share ng sa pinagdaanan niyo po. Siguro sa video na ito, marami ding maantig ang puso, maraming maawa. Malay natin, may mga mag-aabot pa sa inyo ng tulong para kay Ervin. So, ayan, ingat po kayo dito, te. Di na rin ako magtatagal at gagabihin na po ako. Sige po, salamat po. God bless po sa inyo. Sige, Ervin, mauna na ako ha. Babay na kay Kuya Tatay. Ingat ka lagi dito ha. Salamat po. Sige po, te. Sige po. Mauwi na po ako. Thank you po. So, Kana. ayan po mga kalingap. Ayan po Libag ka sila na. Ervin at Libag kanyang ka mama. Nabigyan natin ng tulong po. Ayan. Na di nila inaasahan po sa araw na ito ay magkaroon sila ng biyaya po na matanggap. Yun, ang kawa din po ang pinagdaanan ni ate. Sana suportahan natin mga kalingap. Si ate, ang pangalan? Mary Jane Si po. ate Mary Jane po. Sana suportahan natin sa panonood at siyempre hindi lang ito yung pagbisita natin sa kanila. Sana mabisita pa natin ulit mga kalingap at mabigyan natin ng tulong. Itong mag-inang ito po na need talaga po ng tulong po. Financial, sa pag-aaral at sa pangangailangan po ni Ervin sa diaper, sa gamot kasi si Ervin po ay may sakit po mga kalingap. So ulit po, thank you po kay Ate Candida Bulin sa pag-abot po ng tulong para sa ating mga tinutulungan. At syempre sa Mikis Pag-ibig International, maraming salamat din po. So, at syempre mga kalingap, huwag natin kalimutang suportahan ang ama ng kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, at Eda Vlogs, at syempre kay Kalingap Rob. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Bye-bye na, Ervin. Bye-bye. Salamat po. Ayan. God bless po sa ating lahat. Okay po, tayo. Bye-bye po. Muna po ako. Salamat. Ervin. Maraming. Sige. God bless po. Yan po mga kalingap. Hanggang dito lang po ating vlog. Thank you po. God bless you.